Teng, neng, 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 neng. Ay, paalala ba? Hindi ko alam. Ang programang ito Ay, ano? hatid. Ang programang ito ay para sa mga taong hindi sensitibo. Kaya naman, kung sensitibo ka, umalis ka na rito. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1 Forever. Marco, pwede ba kitang tanungin? Depende. Bakit parang seryoso ka? Mahal ba kasi sobrang laki ng tingin ng tao sa pagkakaiba ng relihiyon? Kasi minsan, mas pinaiiral nila ang judgment kaysa pag-intindi. Paano kung mahal mo yung tao? Pero iba kayo ng paniniwala. Eh di mas mahirap pigilan. Marco, Ano? takot ka ba kasahan tayo? Hindi. Ang kinatatakot ko, baka dumating yung panahon na pati tayo magbago dahil sa tingin ng ibang tao. Hanga ni Ferno, globalisado na mundo. Ang bilis natin kumonekta sa ibang bansa. Pero kapag puso na at paniniwala, ang dami pa ring bawal. Eh bakit ba ang hirap tanggapin na pwede namang magmahalan kahit magkaiba? Ayan dito sa panahon ng globalisasyon ba, mas lumalapit itong mundo sa isa't isa. Ngunit no, minsan yung tunay na distansya ba, yung distansya hindi yung bansa kundi yung pagtanggap ba. Yun. Oh. Keme, hindi talaga yun guys. Akala nyo radio drama. Keme lang yun. Kasi, Nagawa na yun. Oo, nagawa na nung mga naunang grupo. So, Ibang hindi atake. kami magre-radio drama ngayon. Yes. Iba na. So, ito na talaga. In 3, 2, 1. Good morning, good morning, good morning, people of the world! Ayan, welcome back muli sa ating podcast na pinamagatang It's Podcast. Ayan. Maayong buntag sa imong tanan, everyone. Mali! Ayan. Good morning din sa'yo, partner, no? And for today nga, ay may panibago tayong topic na... And for today nga, partner, meron tayong panibagong topic na pag-uusapan. Ayan. So, basically, itong topic nating pag-uusapan, medyo, what do you call that? So, yung topic kasi natin, guys, na pag-uusapan, medyo formal siya. So, kailangan medyo mag-behave ang babae. Ayan. So, ano nga bang topic natin ngayon, guys? So, ang magiging topic nga natin ngayon ay relihiyon sa globalisasyon. Problema ba to o solusyon? But before that, syempre kailangan muna natin magpakilala sa ating mga new listeners. Okay, pasisimulan ko na ito, Bez. Go! My name is John Wensley M. Bautista, 19, Quezon Province. Maria Tiza Manalo, 20, Quezon Province! Wow naman, atake. Takbo ka sa pagiging Miss Universe, baka manalo ka. Mali! Anyways, everyone, my name is Christine May Reyes and I am 19 years old. Yes. Sobrang fresh ang pagka-19. But para saan ba ang ating podcast ngayon? I don't know, para saan nga ba to? Di ba requirements natin to? Ay, oo nga pala. Hello po, Ma'am Pinky. Hi, Ma'am Pinky. Yes naman. Alam mo na, ha? Yeah. Stupid bitch! So, kanina
na nga, no, nabanggit natin na ang pag-uusapan natin is about sa religion. So, ano nga bang religion mo, Bes? Simple lang naman, Bes. Ako ay Katoliko. Ikaw ba? Ay, etake, Catholic. Ako kasi I am a Christian, no? Napakabait, very ano lang. At kung matanong ko lang, kailan ba ang huling simba mo? Hoy, atake ka, friend. Last night sumimba kami. Meron kasi kaming church gathering. So, ikaw pa, friend. Baka naman nasimba ka ba? Bes, sisimulan ko na sa'yo to, ha? Oh, go. Huwag mo akong i-judge. Ang last ko pang simba ay 2023. Pero don't get me wrong, sumimba naman ako nung last month. Kaso, sa LSPU. Grabe naman. Feeling ko yung blessings ni Lord naubos mo na. Kasi imagine, sobrang tagal na 2023. Siguro yung blessings ni Lord noon said na, tigang na, no? Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? Hindi tayo ganan. Pero naniniwala naman ako kay Lord at nagdadasal ako bago matulog at Okay. pagkagising. So, wag na nating papatagalin to, everyone, no? Atin ang imbitahan ng ating bigatin na special guest for today. At yes, siya ay isang theologist. Theologist? Okay. Ano ba yan? Ano ba kapag sinabi theologist? Okay, so, ang alam ko kasi sa mga theologists, no, sila yung mga nagsastudy, nag-aaral, patungkol sa religion, and also sa kalikasan ng Diyos. Oh. Wow. Secured na siguro nila ang plus 10 I know points. it. I know it. Feeling ko nga may, ano na sila, may room na sila sa heaven. Sa Kasi, langit, ano ano? sila, maka-Diyos. So anyways, let us all welcome Sister Janela Armanalo from San Pedro Bautista Parish. Hi, sister! Hello po! Ayan, good morning po, sister. Kamusta naman po ang biyahe? Papunta po dito. Wow, sobrang demure naman ni Huwag ka BFF. mainit. Baka kalma lang ba? mapainusan tayo ng points. Mabuti naman, iha at iho. Ayan. Okay, sister. So, sisimulan na po namin yung unang tanong namin, no? Para naman marami-rami tayong maitanong kay sister. Yes, at para sa unang tanong, sister, sex or chocolate? Chocolates. Shit! Sister, Mali. mahal. Ay, joke lang po. Bes, ano ba yung magbabait tanong kasi tayo. talaga? Ano ba kasi yung tanong? O ano, basahin mo na. Okay, so sister, una po naming tanong ay ano nga po ba yung mga pangunahing religion dito sa mundo? Usually, 5 yan. Kristyanismo, Hinduismo, Budismo, Islam at saka Judaismo. Okay po. So, proceed na tayo sa next question. Bes. Na puno ng pagkakaiba, iba't ibang paniniwala at panalangin ng bawat isa. May Kristiyano, Muslim, Hudyo at marami pang iba. Budismo at Hinduismo, may gabay sa kanilang diwa. Sa bawat lahi at kultura na ating nakikita, may dalang aral ang relihiyong kanilang sinaspirito. Si Jesus ang sentro ng buhay at pag-ibig na totoo. Sa Islam, iisa lamang ang dakilang lumikha. Si Allah ang sinasadasal at panatalimang haligibay sa kanilang pamumuhay. Pananampalataya, dasal at pag-ayuno sa buhay. Relihiyon, daan ng mundo. Relihiyon, datas at gabay ng mundo, na nagiging ilaw sa kanilang bawat kilos at desisyon mo. Sa Hinduismo, maraming anyo ng panalaliwa. Brahma, Vishnu at Shiva ang gabay ng kanilang God. Sa Judaismo, ang Diyos ay nag-iisa at dakila. Siya torma ay landas ng tama pamumuhay sa lupa, at moksha ang layunin ng kalululuwang nagnais lumaya. Sa Budismo, walang Diyos na sentro, no kasan ng dusa. 4 na katotohanan at 8
katahimikan at malaysasyon at pagbabago. Nagkakaroon ng ugnayan ng tao at paniniwala, may pagkaorang ng buklod at nagkakaunawaan. Ngunit minsan din ay nagiging sanhi ng hidwaan. May mga digmaan at sigalot sa kasaysayan dahil sa maling pagtingin at pagkaibang pinagmulan. Rohingya na nawala ng tahan at karapatan. Subang ang trahedya nagmata sa buong daigdig na paalala ng sakit at mundong umiibig. Ngunit asa kalpunos at madilim na yugto, may pag-asang sumisikat sa bawat puso. Ang relihiyon ay hindi dapat sa data ng poot, hindi dapat dahilan ng pagkawatak at lamang. Sa halip bahit ay daan upang hidwaan ay mabawi sa pagkangay sa tao sa iisang tahanan. Sa bawat panalangin may pag-ibig na mabalot, kung ang puso ay bukas sa paghidwaan ay mabawi. Ang pag-aisang ng buo ay muling maibalik. Sa bawat panalangin may pag-asa sumisibol. Sa bawat dasal may pag-ibig bumabalot, kung ang puso ay bukas sa pagkakain ng mundo. Kapayapaan ay daanan siya titunay na dulo. Relihiyon ay liwanag sa gitna ng dilim. Relihiyon ay liwanag sa gitna ng dilim. Nasa tao ang tamang pag-una kasindim. Nasa tao ang tamang pag-unawa at paghawak upang ang mundo ay hindi magpatuloy sa hirap. Sa mundo pa ng kasaysayan at humok sa katauhan, relihiyon ay kasama sa bubog ng kabyasnan. Moral, templo, simbahan at banal na lugar, nagiging simbolo ng pananampalatayang matag at wagas. Sa pag-usbong ng teknolohiya at global na ugnayan, mas lumalawak ang mundo at pagkakaintindihan. Ngunit kasabay ito ang hamon ng pagkakaiba na minsan ay nagigelo. Daan ang mundo! Wow, kumanta siya. Bes, kailangan talaga niyan. Kasi yung mga naunang grupo, kung ano-anong atake, so kailangan natin ng twist. Exactly. So, kaya pala may ganon. Oo, May pa-music so- video. Anyway, sister, meron na po kaming second question ha. Ready na ba kayo? Oo naman. Oh, ready siya, guys. So, for our next question, ano naman pong pinagkaiba nila pagdating sa mga Diyos? Ano ba? Ito ba yung apple juice? O orange juice? Wala na siyang Yes, point sa langit, buddy. guys. Anyway, sister, pwede niyo na pong sagutin? Okay. May mga monotheistic na isa lang ang Diyos tulad ng Kristyanismo, Islam, at Judaismo. Sa Hinduismo naman, maraming Diyos. Sa Budismo, hindi lang sila nakatuon sa Supreme God. So, ganun pala. Sorry, Lord. Joke ko lang yun. Sana mapatawad niyo ako. Okay, pinapatawad ka na. Okay, so let's move on sa ating next question, no? So, sister, ano naman po yung mga pangunahing paniniwala nila? Wait lang. Hindi ako si sister. Pero parang alam ko naman kung anong pagkakaiba at nakapag... May knowledge. Yes, advanced study ito. Mem, Parang go. recitation. Oh. Sa Kristyanismo, sa pagkakaalam ko, naniniwala sa pagbabalik ni Jesus. Ay, ata. Okay. Saan ang binabalikan? Sa Hinduismo naman, goal ang moksha at pagsunod sa Dharma. Dharma? Like, Darna! Mali! Sorry. Oh. Sa Budismo naman, may 4 noble truths at 8-fold path. Oh, like Patrick Katapang? Hindi. Mali! At sa Islam naman, may 5 pillars. At sa Judaismo, may Shabbat bilang araw ng pahinga. Tama ba yun, sister? Tama. So, malinaw na iba-iba talaga sila. Ayun. Okay, agree. Okay, agree Mali. So sa ating mga listeners dyan, para naman hindi kayo maboard at hindi masayang yung mga sinerge naming music videos, eto, pakinggan nyo at panoorin nyo. Sa gitna ng mundo na puno ng tanong, may paniniwalang tumitibay sa puso't damdamin ko. Hindi lang tradisyon, hindi lang pangalan, Kristyanismo ay ilaw sa aking daan. Itinuro nito ang pag-ibig na tunay, na si Jesus ay dumating upang magbigay buhay. Hindi para sa ilan, kundi para sa lahat, kundi para sa lahat. Hindi para sa ilan, kundi para sa lahat. Pag-asa at kapatawaran ng kanyang dala sa lahat. Kung tatanungin mo ako ngayon, ano ba ang Kristyanismo sa mundo mong iyon? Kristyanismo ay pag-ibig na walang kapantay, paniniwala sa Diyos na nagbibigay buhay. Ama, Anak at Espiritu Santo, gabay sa pusong naliligaw at pagod na mundo. Kristyanismo ay aral ng kapayapaan, pagpapatawad kahit paulit
Paulit-ulit man ito ang paniniwala na aking yakap-yakap. Liwanag ni Jesus sa dilim na yumayakap. Sa Biblia nababasa ang kwento niya ng sakripisyong puno ng pag-asa at biyaya. Buhay, kamatayan at muling pagbangon, nagpatunay na pag-ibig ang tunay na dahilan. Hindi perpekto ang taong sumusunod, pero sa biyaya ng Diyos muling bumabangon sa lungkot. May pag-asa kahit gaano kabigat ang daan, dahil si Jesus ang ilaw. May pag-asa kahit gaano kabigat ang daan. Sa mundo ng pananampalataya, may aral na matatag. Islam ang tawag sa landas na may gabay at ilaw na sapat. Nakasentro sa isang Diyos na tinatawag na Allah, na siyang lumikha ng lahat sa langit at lupa. Si Propeta Muhammad ang huling sugo at gabay, naghatid ng aral na malinaw sa bawat mamamayan at buhay. Sa Quran nakasaad ang batas at turo, nagabay ng Muslim sa bawat kilos at puso. Kung ika'y magtatanong sa akin ngayon, ano ang Islam sa mundong ito ngayon? Islam ay paniniwala sa iisang Diyos na tunay. Allah ang dakila na nagbibigay buhay, landas ng pagsunod, kapayapaan at dasal, gabay sa bawat Muslim sa buhay na banal. Islam ay limang haligi na sinusunod, paniniwala, dasal, kawang-gawa, pag-aayuno at paglalakbay sa Diyos. Sa silangan ng mundo, may aral na tahimik, hindi nakasalalay sa isang makapangyarihan. Budismo ang landas, napayapa ang tinig mula sa isip at puso hanggang sa diwa. Itinuro ni Siddhartha ang daan sa paglalakbay mula sa sakit at bigat ng buhay na minsa'y mabigat. Iniwan niya ang luho para hanapin ang sagot. Paano matapos ang hirap sa mundong sugatan? Kung ikaw ay magtatanong sa akin ngayon, ano ang Budismo sa mundong ito ngayon? Budismo, landas ng katotohanan, pag-unawa sa sakit na kalakip sa buhay. Apat na katotohanan ang gabay sa ating hakbang para maunawaan ang hirap at mapawi. Sa silangan ng mundo may sinaunang paniniwala na hindi
nakabase sa iisang simula. Hinduismo ang tawag sa malawak na aral, na puno ng Diyos kwento at espiritual na gabay. Sina Brahma, Vishnu at Shiva ang kilala, tagalikha, tagapag-ingat at tagapagsira ng sistema. Hindi iisa ang daan sa kanilang pananampalataya, kundi maraming landas Sa silangan ng mundo may sinaunang paniniwala na hindi nakabase sa iisang simula. Hinduismo ang tawag sa malawak na aral, na puno ng Diyos kwento at espiritual na gabay. Sina Brahma, Vishnu at Shiva ang kilala, tagalikha, tagapag-ingat at tagapagsira ng Sa silangan ng mundo may sinaunang paniniwala na hindi nakabase sa iisang simula. Hinduismo ang tawag sa malawak na aral, na puno ng Diyos kwento at espiritual na gabay. Sina Brahma, Vishnu at Shiva ang kilala. Sa kasaysayan ng pananampalataya may aral na matanda. Hudaismo ang tawag sa relihiyong may iisang sinasamba. Si Yahweh, oo Yahweh ang Diyos na kinikilalang banal, na pinaniniwala ang iisa, walang kapantay at eternal. Si Abraham ang pinagmulan ng lahing may tipan, tumanggap ng pangako sa Diyos na makapangyarihan. Sa lumang tipan nakasaad ang aral at kasaysayan, gabay ng mga Hudyo sa kanilang pamumuhay at daanan. Kung ika'y magtatanong sa akin ngayon, ano ang Hudaismo sa mundong ito ngayon? May sagot na malinaw, may landas na tinatahak araw-araw. Hudaismo, iisang Diyos, si Yahweh ang gabay. Hudaismo, iisang Diyos, sa bawat buhay may saysay. Torah ang gabay sa bawat habang batas, sa tradisyon ang ilaw sa dilim ng landas. Paggalang sa Diyos, pagsunod sa utos, ang pundasyon ng buhay. Ayun, gets ko na kung kaya nagkakaroon ng mga conflict kasi hindi mo pala kakaintindihan yung mga yan. Oo, syempre iba-ibang relihiyon ay iba-ibang paniniwala at ipaglalaban nila yan. Oh.
Bakit ba nagkakaroon ng conflict dahil sa relihiyon? Sige, ituloy na natin to. Panindigan natin. Siguro dahil sa Ano, nagsushooting kami sa Ate Tinay naman? Nagkakaroon. Wala. Ayun, so feeling ko kaya naman kasi talaga nagkakaroon ng mga crisis na yan, ng mga conflict, dahil magkakaiba sila ng paniniwala, mga beliefs, Yes. di ba sister? Exactly. Nagkakaroon ng misunderstanding at clash ng ideas. Clash of Clans, keme. Oh. Sige nga, bigyan mo nga kami ng example dyan, sister. Yes, 9/11 Sunni versus Shiite conflict, Arab-Israeli conflict at civil war sa Sudan. Ayun! Sister, may narinig ako ha. Yung Rohingya crisis. Ano ba kasi nangyari dyan sa Rohingya na iyan? Noong 2017, maraming Rohingya Muslim na inatake sa Myanmar at napilitang tumakas papuntang Bangladesh dahil sa karahasan. Ay, ganun. Grabe naman. So, relihiyon lang ba talaga ang dahilan ng ganitong conflict? Hindi. Okay. So, sa tingin nyo, sister, ano pa ang ibang factors? Yes, nakaka-affect mo ba yung mga language, mga race, or like mga lokasyon? Nakaka-affect ba yung sister? Tama. Tulad sa Sudan, hindi lang relihiyon ang nagiging dahilan ng conflict. Kasama rin dito ang pagkakaiba sa wika, lahi, kultura at geographical na lokasyon. Halimbawa, mas maraming Muslim sa Northern Sudan habang mas maraming Kristiyano sa Southern Sudan. Nagkakaroon din ng tension dahil sa pagkakaiba ng Arabic at English language influence, pati na rin sa racial identities na Arab at African. Kaya mahalagang maintindihan natin na ang mga pandaigdigang alitan ay kadalasang maraming pinagmumulan at hindi lang simpleng relihiyon. Ganun pala. Kaya pala sila hindi nagkakaintindihan. Yes, exactly. Okay, pero sister, yung mga ganun bang klase, may magandang epekto rin ba yun sa relihiyon? Meron at napakalaki ng ambag nito sa lipunan. Sa katunayan, maraming relihiyon ang nagtuturo ng pagmamahal, respeto, pagkakaisa at pagtulong sa kapwa. Maraming religious groups at leaders na tumutulong sa mga biktima ng digmaan, kalamidad at diskriminasyon. Nagiging gabay din sila sa pagpapalaganap ng moral values at kapayapaan. Moral values. May ganun ka ba, Bes? Sa tingin nyo, paano kaya nakakatulong ang relihiyon sa kapayapaan? Siguro sa pagtuturo ng unity. Unity? May naalala ka ba? Ako rin Ewan ko kung hanggang ngayon Unity. gumagana pa rin yung unity na yun. Yes, nagpo-promote ito ng peace, human rights, and reconciliation. Halimbawa, may mga religious leader at organization na nagsisilbing mediator sa mga conflict upang magkaroon ng maayos na usapan ang magkabilang panig. Mayroon ding mga relihiyosong group na lumalaban sa diskriminasyon, racial segregation at karahasan. Dahil dito, mas napapalakas ang pagkakaunawaan ng mga tao kahit magkakaiba sila ng paniniwala. Ay, atake pala Ganun naman pala. yun, no, Okay. sister? Ano naman yung interfaith dialogue? Ang interfaith dialogue ay pag-uusap at pakikipag-ugnayan ng iba't ibang relihiyon upang magkaroon ng respeto, pag-unawa at pagtutulungan. Layunin nitong mabawasan ang prejudice at maiwasan ang conflict. Kapag nag-uusap ang iba't ibang pananampalataya, mas nakikita nilang may pagkakapareho rin sila tulad ng hangaring magkaroon ng kapayapaan at maayos na pamumuhay. Okay. Sa tingin ninyo, relihiyon ba ay sanhi ng gulo o daan sa kapayapaan? Para sa akin, sister, both, syempre. Kasi depende pa rin naman yung paano gagamitin ng mga tao. For example, pwedeng maging sanhi ng kapayapaan ang religion kung although magkakaiba ng paniniwala, pero nagkakaisa sila na may Diyos talaga, na nagkakaroon ng kapayapaan dahil sa Diyos. O, diba? Pero pwede rin to, sister, maging dahilan nga ng ng gulo. Kasi nga, parang sa magkakaibigan, kapag magkakaiba kayo ng trip sa buhay, syempre magtatalo-talo kayo ron. Kasi syempre, isa dun sa kanila, yung gusto niya lang masusunod. So, ganun din sa religion, sister. Ikaw ba, Bes? Anong opinion mo? So sa relihiyon, wala pa rin talagang superior o mas magandang relihiyon kumpara sa iba. Nasa tao pa rin kung irerespeto at igagalang mo ang ibang relihiyon. Yeah. Yes.
Nasa atin kung gagamitin natin ito para maghiwalay o magkaisa. Ang relihiyon mismo ay hindi automatikong sanhi ng karahasan o kapayapaan. Nagiging positibo o negatibo lamang ang epekto nito, depende sa kilos, intensyon at pananaw ng mga tao. Kaya mahalagang pairalin ang respeto, bukas na pag-isipan ang pagkakaisa sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Thank you so much, sister. Talagang napakarami kong natutunan dito sa podcast Yes. na to, in fairness. Although, sister, ano mo masabi mo? Medyo salaw ba kami ng partner ko? Medyo. My sister, parang kakapanganak ko pa lang at sobrang banal ko ngayon na walang kasalanan, di ba? Praise the God. Ay, Yes. lang. Thank you so much, sister, ha? Okay, so thank you very much ulit, no, sister. And para sa aming huling atake ngayon dito sa ating podcast, is magkakaroon tayo ng very simple, very short na game. Yes. So basically, no, magkakaroon kami ng dugtungan ni partner ng mga words. Wherein, yun yung magiging tanong namin na kailangan yung sagutin. For example, ang word natin ay ponema. So, ang mangyayari, ang... Wait, ulit, hindi pa ako ready, partner. O, sige, ikaw mag-isip. Go. Ito, Ay makabuluhang tunog. sa Isang... salita. Oh, sister, ano sagot doon? Sister, Sinabi mo na, kakasabi mo partner. lang, sister. Ano ba naman si sister? Chares. Ponema. Ponema, sister. Okay. So, Ganun ganun lang lang ang mangyayari, halimbawa. sister. Ready na ba kayo? Gina kayo dyan, sister. At ang isasagot nyo ay ano ba ang isasagot ni sister? Basically, sister, ang sasagot nyo lang is yung mga 5 relihiyon na nabanggit niya sa amin. Nga Alright. nag-expect kami na masasagot mo dahil ikaw ay theology. Kaya nga, baka naman, sister, mas masagot pa to ng mga tagapakinig natin. Hindi. Atake. Okay. Okay, so let's start. First, Ito, ay sinaunang relihiyon galing sa... India. Oh, sister, ano yan? Buddhism. Mali, sister! Sister, wala na. Minus points ka sa langit. Magagalit sa inyo ang mga Hinduism. Hinduism. For sure, nagagalit na ngayon ng ating mga listener kasi mas alam pa nila. Oh. Okay, sister. O, next tayo. Next. Try. O, next Okay. ulit. Ako naman mauna, partner. Sige, partner. Ito, Ay relihiyong naniniwala. kay Jesus? Christ. Yes. Oh, anong sagot Ano sagot doon, sister? Christian. Oh my gosh! Oh my gosh! Now, best. Religion ba? Oh, yan. Christianismo. Ang galing naman na sister namin na yan. Oh, 1 point ka na, sister. 1 point na rin kami, ha? Mm. Okay, next. Go, Bes. Ito, Ay, sinaunang relihiyon ng mga... Hudyo. Ano yun, sister? Ano yung sister? Buddhism. Tumpak ba? Tama. Ang galing ni Tama. sister. 2-1 na, 2-1. Okay, next. Ito, Ay isang relihiyong nagmula sa bansang... India. Ano yun, sister? Hinduism. Ang galing. Oh, very good ka na, sister. Okay, for the last one. Ikaw mag-isa. Sige. Ito, Ay sinaunang relihiyong monotheistic ng mga Hudyo. sister na sagot. Buddhism. Ang galing! Siyempre, natanong nga namin, sister talaga. Ano ka ba naman? Okay. May isa pa. Ano pa ba, Oh, sige, Bes? pasisimula ko. Oh. Ito, Ay, itinatag ng tao mula sa bansang nagdurusa upang makamit ang kaliwanagan o... enlightenment. Oh, sister, ano sagot? Buddhism. Ang galing!
very good ka, sister. Mahusay. Dahil dyan, certified ka na talagang theologist at papuntang lang. Hindi ka na pumuntang heaven. Yay! So, basically, no, maraming salamat talaga sa inyo, Yes. sister, sa pagdalo nyo sa aming Thank podcast na talaga namang marami kaming natutunan. And sana ganun din yung aming mga listeners. Yes. Marami ba kayong natutunan? Feel ko natutulog na sila. Exactly. Natutulog kayo? O Gising, kumakain. gising. Gising na kayo, kakain na. Gising ha, gising na kayo dyan. Huwag kayo dyan, anong ulam? Huwag ganon. Mali. No? Okay. Okay, so sister, thank you so much ulit, no? And sana marami natutunan ng ating mga listeners Yes. para sa araw na ito. Once again, I am Christine Mai Reyes. And I am John Wesley M. Bautista. Thank you very much for listening our podcast salamat. today. Goodbye! Thank you, guys.